tablet starting at only 6,499 pesos. Ito ay ang Infinix XPad 20. Tara, try natin to. So kaka-release lang ng mga pinakabagong devices from Infinix at isa na dito ang Infinix XPad 20. Pero kamusta nga ba siya for a tablet at 6,499 pesos? Syempre pag-uusapan natin yan dito sa video kasama ng mga nagustuhan ko sa kanya, yung mga compromise na makuha natin for a tablet at this price, and kamusta nga ba siya compared to its competitors at saka sa kanyang predecessor. Medyo controversial yung take ni Infinix dito, so pag-uusapan natin mamaya. Looking at the box of this tablet, makikita naman natin very typical siya for a tablet box. Kulay puti yung box mo, andyan yung render, pero mapapansin na may kakapalan ng box ng Infinix XPad 20. Kapag tinanggal mo yung kanyang cover, nandyan yung kanyang compartment, and then nandyan ang Infinix XPad 20 na unit, covered in protective cloth, tapos underneath pa nito ang kanyang mga documents, SIM ejector tool, ang kanyang charging cable at saka charger. So in addition sa mga accessories na to, kung hindi nyo nalilimutan, meron tayong compartment na naglalaman ng kanyang smart case. Wala na kayong hahanapin kasi may case na siya, may charging cable, may charger na siya na hindi natin kadalasan nakuha for tablets, especially at this price. Actually, kahit nga yung mga mas mahal na tablet, hindi sila nag-include ng charger at saka ng case, and in addition to that, smart case pa yung ginagamit ni Infinix Pad 20, meaning kapag binubuksan mo yung cover niya, automatic na parang nagwe-wake up yung iyong device. Ngayon, for the design naman of this tablet, masabi kong very typical naman siya for an Android tablet ngayon 2025. Nakuha pa rin natin yung powder finish, isa lang yung finish niya sa buong likod ng tablet mo, and for the Infinix XPad 20, available siya in 4 different colors. Yung nakikita nyo ngayon na meron ako ay yung color na Stellar Gray. Ito yung nakasanayan natin, so kung gusto niyo yung mas typical lang talaga, most likely ito yung magli-lean on kayo na color. Pero kung gusto niyo yung mas flashy or mas colorful or mas personalized na colors, available din siya in forest green, dreamy purple at saka rising red. So very bright yung mga colors na mapagpipilian nyo. Camera design is quite new compared to its predecessor. However, hindi naman siya yung kakaiba talaga comparing to other tablets. Form factor wise, with a large 11-inch screen, talagang ma-expect natin na may kalakihan ng konti ang tablet na to. Medyo maraming tablets na na-release recently in this size and slightly heavier siya compared to its predecessor, tas may mga onting changes din tayo sa kanyang dimensions. Para sa akin, negligible naman yung ganitong changes. Kapag naka-horizontal orientation siya, dito sa top side ng tablet na to, makita nyo ang kanyang volume buttons. Nandito sa left side, ang kanyang power button, a set of speaker grills. Tapos nandito naman sa right side niya, another set of speaker grills, ang kanyang charging port. And fortunately, meron pa rin siyang headphone jack. And nandito sa bottom side niya, ang kanyang SIM card tray na fortunately, for a tablet at this price, nag-offer siya ng SIM card compatibility. Sadly, hindi ito compatible with 5G, only 4G LTE. Pero again, for a tablet under 10,000 pesos, malaking bagay na ito. Going back sa kanyang SIM card tray, meron pa tayo natitirang isang slot para naman sa memory expansion. Moving on sa display naman ng tablet na to, sabi ko nga, naka 11-inch display na tayo. Gumagamit siya ng IPS LCD panel, naka 90Hz refresh rate na yan, and umaabot siya ng up to 414 nits of brightness. Meron siyang 16:10 aspect ratio, and masabi kong quite responsive naman yung screen niya, although hindi ka naman mag-expect ng sobra for a tablet at this price, and wala rin tayo nakukuha ang palm rejection sensitivity setting. So ayun lang, kapag medyo gagamitin nyo siya for creative use or kapag magta-type kayo using this tablet, ingat-ingat tayo kapag sumasayad ang ating mga palms. Again, normal to for a tablet at this price. For the speakers naman, isa sa nagustuhan ko na masabi kong parang required pagdating sa mga tablet, naka-stereo speakers na siya. Given na mas malaki yung display niya, at least immersive din yung iyong audio experience. Quality-wise, masabi kong good enough naman yung quality niya. However, hindi ito yung may pinakamalakas na volume for a tablet at this size. For the accessories or compatible accessories naman of this tablet, ayun nga, included na yung kanyang smart na case na para sa akin malang bagay kasi ayun nga, nakakatipid tayo. And tinry ko na mag-connect ng mouse at saka ng keyboard on this tablet and compatible din siya. So pwede siyang mag-double as a basic laptop. So mainly pwede mo siyang gamitin for emails, making documents, na very nice pa rin syempre for a tablet at this price. For stylus naman, walang native stylus ang Infinix. So ma-assume natin na pang passive stylus lang to in case na plano nyo siyang gamitin for
creative work and wala rin siyang pressure sensitivity pagdating sa kanyang screen. So for accessory compatibility, masasabi kong more on for basic work katulad ng mga pag-email, paggawa ng documents, at saka for media consumption ang Infinix Xpad 20. For the battery naman, meron siyang 7,000 mAh battery capacity. Good enough naman to for a tablet at this price. Pero masabi ko lang, compared to other recently released tablets, nandun tayo sa lower end ng battery capacity. When it comes to charging naman, yung ikinalungkot ko, comparing to its predecessor, coming from an 18-watt charger, this time, nasa 10-watt charging na lang tayo on the Infinix Xpad 20. Trying this out, especially with a 7,000 mAh battery capacity, inabot ako ng more than 3 hours para ma-fully charge ang tablet na to. Which is still quite normal pa rin naman for a tablet at this price. Pero syempre, kung sakaling gusto nyo bilhin to, good to know na rin yung ganitong info. If sakali naman gusto mong gamitin yung kanyang camera, dito sa kanyang likuran, meron siyang 8 megapixel main camera, and dito naman sa kanyang harapan, nandito sa taas ang kanyang selfie camera. Testing this out, masabi kong pagdating sa camera quality, to be expected naman to from a tablet. Usually kasi talaga for tablets, hindi ako masyado nag-expect ng camera performance, lalo na kapag yung mga nandun tayo sa budget end ng tablets. And then nga, nag-deliver naman ng enough na performance yung kanyang camera. Kita mo naman yung detail, alam mo naman kung ano yung pinipicturean. Syempre, meron tayong mga onting compromise pagdating sa color, pagdating sa sharpness. Itong mga bagay na to, normal for tablets at this price. Even pagdating sa kanyang selfie camera with a 5 megapixel main camera, magamit natin yung mga ganitong bagay pa rin for video calls na para sa akin enough pa naman yung detail na nakaka-capture niya. Overall, pagdating sa camera performance ng tablet na to, nakapag-deliver naman siya ng enough performance. Hindi ito groundbreaking at hindi rin naman ako nag-expect knowing na isa to sa mga pinakamurang tablet talaga na pwede mo mabili ngayong 2025. With regards naman to chipset performance, gumagamit ng MediaTek Helio G88 na chipset ang tablet na to. And again, mas mababa siya compared to its predecessor. Upon testing, makakakuha naman tayo ng enough results. And comparing it to other tablets, masabi kong hindi naman siya pinakamabagal pero hindi na siya yung pinakamabilis. Comparing it to phones, kung sakaling mas sanay kayo sa mga cellphone, halos kapatid nyo yung cellphones at this price range na ikinatuwa ko na rin naman kasi considering na mas malaki screen niya, nakakapag-offer siya ng 4G LTE, technically para ka lang may isang enlarged na phone talaga. If sakaling plano mo maglaro online on this tablet, I do suggest maghanap ka ng Wi-Fi kasi baka mabitin ka sa 4G LTE. And ayun nga, upon gaming, naka-experience naman tayo ng okay na result. Syempre, hindi tayo makapag-expect ng mga super high settings talaga. Basically, nandun tayo sa mga budget phone range ng performance. And then nga, for heavy games like Genshin Impact, medyo iwas-iwasan natin yon for the Infinix Xpad 20. Ideally, maganda to doon sa mga casual gaming lang o kaya doon sa mga basic games lang na pwede nating laruin kapag wala tayong masyadong magawa or pwedeng laruin ng mga anak nyo pag kailangan malingat ng onte yung kanilang atensyon. Nagre-run siya on Android 15 OS and meron siyang up to 2 years of security updates. Yung dinagdag pa na maganda ng Infinix sa tablet na to ngayong 2025 syempre yung kanyang mga AI feature. Hindi mawawala dito yung kanyang AI voice assistant na si Pholax na pwede nyo ma-access by holding yung kanyang power button. Tapos nandiyan din yung kanyang AI translation. Saan ka pupunta? And also, yung kanilang AI screen recognition. At least for a tablet under 10,000 pesos, nakakakuha pa rin tayo ng mga AI features na syempre, mas mapapadali yung usability at saka yung accessibility ng ating device. At sa presyo, starting at 6,499 pesos para sa kanyang 4GB RAM with 128GB storage variant. At para naman sa mas mataas na 7,499 pesos with 8GB of RAM and 256GB storage variant, masabi ko na grabe, mas mura ng di hamak ang Xpad 20 compared to its predecessor, na medyo confusing for sure para sa karamihan sa atin. And masasabi ng karamihan dito na naging downgrade siya compared sa kanyang predecessor. So para sa akin kasi, medyo naging misleading yung naming scheme ng Infinix sa kanilang Infinix Xpad 20, na syempre kapag yung next generation, in-expect natin na upgrades yung makukuha natin. Para sa akin, yung ginawa ng Infinix Xpad 20, imbes na makipaglaban siya doon sa mga 11-inch tablet na nagkakalagang 11,000 pesos, 10,000 pesos,
Eh, ang ginawa niya, gumawa siya ng sariling price range niya na talagang siya yung pinakamurang tablet ngayong 2025 na nag-offer ng enough performance pero mas affordable sa ating lahat. Siyempre, kahit na sabihin natin na ilang libo lang naman yung difference niya doon sa mga tablet na yon, eh hindi naman lahat sa atin kayang ma-afford yung mga 3,000 peso price difference. And if for example, ikaw ay isang estudyante or may anak na nangangailangan ng tablet sa school o kailangan mo lang ng mas malaking screen device para sa magulang mo or extra screen para sa work mo, ideal yung gantong tablet na hindi talaga makaka-break ng bank mo. For only 6,500 pesos, meron ka namang enough performance na nakukuha para magawa yung day-to-day use mo sa isang tablet. Basically, ang i-deliver sa atin ng Infinix sa kanilang XPad 20 ay yung bare minimum na performance mula sa isang tablet pero at least much more affordable doon sa mga existing tablets na mapagpipilian natin ngayon. Siyempre, kung meron naman kayo ng extra na budget, hindi naman kayo pinipigilan ng Infinix kasi meron pa rin sila ng XPad and meron pa rin sila ng XPad GT na mas maganda yung performance compared to this tablet. However, this is a great entry-level tablet kung kayo ay talagang nagtitipid or very constrained yung budget nyo pero nafe-feel nyo na kailangan yung magdagdag ng tablet talaga para lang doon sa screen real estate, magamit ng anak nyo, ng magulang nyo, o magamit nyo for work. Hindi tinatry ng tablet na to to be the best tablet, the fastest tablet, yung tablet na may pinakamagandang camera. Ang sinasabi lang talaga ng Infinix XPad 20, ako yung affordable na tablet na kung hindi nyo rin naman kailangan yung mga gantong bagay at kailangan nyo lang ng tablet na magpo-perform na maayos with updated specs ngayon 2025, ito ang perfect na tablet para sa inyo. Isang affordable na option ngayon 2025. Yan ang masabi ko sa Infinix XPad 20. Hopefully nakatulong sa inyo ang video na to para malaman nyo kung ito nga ba yung tablet na dapat nyong kunin. Again, kung sakaling hindi pa kayo nakasubscribe dito sa channel, mag-subscribe naman kayo by clicking the subscribe button below. Pause na ako. At i-hit nyo yung bell icon para ma-update kayo sa mga susunod na videos. Ako si Alvin, ang inyong tech guy. See you next time. Ingat! Nagustuhan nyo ba ang video ko? I-check out nyo ang aking channel for more phone, gadget, and laptop reviews. Tapos, meron pa akong tech tips and guides. Mag-subscribe by clicking the subscribe button below at i-hit nyo na rin ang bell icon para sa mga susunod ko pang videos.